Good day, City of Ilagan. Magandang araw, ISU1. I am Kurt Vince Garcia for your ISU1 News. Alam niyo ba ang inyong karapatan kapag ang trabaho ay malapit nang matapos o kaya naman ay biglang matigil? Ngayong umaga, bukatin natin ang Book 6 ng Labor Code of the Philippines. Ito ang bahagi ng batas na madalas ay sanhin ng kalituhan sa pagitan ng mga boss at ng mga manggagawa, ang post-employment. Kaya halina at tukuyin natin ang mga ito. Proceed na kagad tayo sa unang article ng Book 6, Article 293. Ang article na ito ay nagsasabi na lahat ng negosyo o kumpanya ay kailangan sumunod sa batas na ito. Kumikita man ang isang kumpanya o hindi, at malaki man o maliit ay kailangan sumunod sa batas na ito. Ano nga ba ang kahalagahan ng batas na ito? Ang kahalagahan nito ay binibigyan linaw na ang lahat ng negosyo ay sakop ng batas. Malit man o malaki, kumikita man o hindi, pinipigilan nito ang mga employer na umiwas sa responsibilidad sa mga empleyado. Tinitiyak na pantay ang proteksyon ng lahat ng manggagawa sa anumang uri ng kumpanya. Proceed naman tayo sa next article, Article 294 o ang tinatawag na Security of Tenure. Nakasaad dito na ang isang regular na empleyado ay hindi maaaring tanggalin sa trabaho maliban kung may makatarungang dahilan o pinapayagan ng batas. Kapag ang empleyado ay tinanggal ng hindi makatarungan, siya ay may karapatang may balik sa trabaho o ang tinatawag nilang reinstatement ng hindi nawawala ang kanyang seniority o benepisyo at makakatanggap ng buong sahod na hindi naibigay sa kanya o ang tinatawag na back wage kasama ang allowance at iba pang benepisyo mula nang siya ay natanggal hanggang siya ay may balik sa trabaho. Bakit nga ba mahalaga ang article na ito? Mahalaga ito dahil nagbibigay ng seguridad sa trabaho ng mga regular na empleyado at pinoprotektahan ang empleyado laban sa basta-bastang pagtanggal sa kanilang mga trabaho. Nagbibigay rin ito ng karapatan na may balik sa trabaho at mabayaran kung sila ay natanggal ng walang sapat na dahilan. Nakakatulong ito para maging patas ang relasyon ng employer at ng empleyado. RJ Legaspi, ano ang mangyayari kung napatunayan ng illegal ang dismissal ng isang empleyado? Ang posibleng mangyari kapag napatunayan niya na illegal ang dismissal sa isang empleyado ay obligadong ibalik ng employer ang empleyado sa kanyang dating trabaho o ang tinatawag na nilang reinstatement at bayaran ng buong back wage o lahat ng sahod na nawala mula sa pagtanggal hanggang sa pagbabalik ng empleyado. Maraming salamat, RJ. Article 295, Regular and Casual Employment. Sa ilalim ng batas na ito, itinuturing na regular ang isang empleyado kung ang kanyang mga gawain ay mahalaga o kinakailangan sa karaniwang negosyo ng employer. Ano man ang nakasaad sa kanilang kasunduan. Hindi saklaw ng katayuang ito ang mga katrabahong nakabatay sa isang partikular na proyekto na may itinakdang petsa ng pagtatapos o mga gawain panapanahon lamang. Itinuturing namang casual ang empleyo kung hindi ito kabilang sa kategoryang regular, project-based o seasonal. Gayunpaman, ang isang casual na empleyado ay otomatikong magiging regular, partikular sa gawain kanyang ginagampanan. Kapag siya ay nakapagserbiso na hindi bababa sa isang taon, tuloy-tuloy man ito o putol-putol. Layunin ng batas na ito na protektahan ng mga manggagawa laban sa kontraktualisasyon at yakin ang seguridad sa trabaho para sa mga naglilingkod ng matagal. Keeper, kailan nagiging regular ang isang casual ng empleyado ayon sa Article 295-280? Salamat sa katanungan, Vince. Magiging regular ang isang casual na empleyado kapag nakapagtrabaho siya ng hindi bababa sa isang taon, tuloy-tuloy man ito o hindi.
Maraming salamat, Speaker. Article 296, Probationary Employment. Ang probationary employment ay isang panahon ng pagsubok para sa bagong empleyado. Ayon sa batas, ang probationary period ay hindi dapat lalampas sa 6 na buwan mula sa pagsisimula ng trabaho maliban kung may apprenticeship agreement na nagpapahintulot ng mas mahabang panahon. RJ, kailan lamang maaaring tanggalin o terminate ng isang employer ang kanyang empleyado ayon sa Act 297 ng Labor Code? Article 297, Termination by Employer. Ang employer ay maaari lamang tanggalin o i-terminate ang empleyado kung mayroon siyang just cause o isang makataruhang dahilan ayon sa batas. Maraming salamat, RJ. My name is John Paul Casola. Dito pag-uusapan natin itong Article 298. Dito, hindi ka dapat basta-basta patatalsikin kung ang dahilan ay pagpasok ng bagong makina o automation, redundancy, sobra ang tao o pagsasara ng kumpanya. Kailangang bigyan kayo ng 1 month written notice, isang buwan dapat bago ang huling araw nyo. Alam nyo na ang alam din dapat ng dole. At para naman sa Article 299, tungkol naman ito sa sakit kung may karamdaman ang isang employee na bawal na sa batas o delikado na para sa mga kasama niya. Pwedeng i-determine ng employment, pero may pero yan. Dapat bayaran pa rin siya ng separation pay na kalahating buwang sahod kada taon ng serbisyo. John Paul, kung ang isang empleyado ay kailangang i-terminate dahil sa sakit na bawal sa batas o delikado sa mga kasamahan, may matatanggap ba siyang pera? Kung ang isang empleyado ay kailangan i-terminate dahil sa sakit na bawal sa batas o delikado na sa kasamahan, may matatanggap ba siyang pera? Dito is, oo, dapat siyang bayaran ng separation pay na katubas ng kalahating buwang sahod kada taon ng serbisyo. Maraming salamat, John Paul. Brian, anong karapatan ng empleyado sa ilalim ng Article 300 tungkol sa pag-alis sa trabaho? Good evening. So maraming salamat, Vince. Ngunit may kondisyon na kinakailangan ang isang buwang written notice o paunang abiso sa employer. Kapag hindi ito nasunod, maaaring managot ang empleyado sa dantos. Maraming salamat, Brian. Sa mga sunod na katanungan, ano ang ibig sabihin ng Article 301 tungkol sa kalagayan ng empleyado kapag huminto ng operasyon ng kumpanya? Maraming salamat, Vince. Ang ibig sabihin naman ito, hindi agad natatapos ang trabaho sa ilang sitwasyon tulad ng pansamantalang pagsasara ng negosyo hanggang ng 6 na buwan. Kasama rin dito ang pagtupad ng empleyado sa tungkuling militar o sibiko. Sa mga ganitong kasong obligadong ibalik ng employer ang empleyado sa kanyang dating posisyon nang walang pagkawala ng seniority. Ngunit kailangang ipaalam ng empleyado ang kanyang pagbabalik sa loob ng 1 buwan matapos muling magbukas ang kumpanya o matapos ang kanyang tungkulin. Sa kabuuang pinangalanan ng batas ang karapatan ng mga empleyado at tiniyak na patas sa ugnayang pagitan ng paggawa at employer. Article 302 or the retirement from the service. In this article, it says that any employee may be retired upon reaching the retirement age established in the collective bargaining or other collective agreement in company contract. Ang ibig sabihin ng article na ito ay lahat ng empleyado ay may karapatang magretiro o mag-retire kapag nabot na nito ang limitasyon ng kanyang pagtatrabaho. Like kapag nabot niya na ang 60 years old, is pwede na siyang magretiro. In case of retirement, the employee shall be entitled to receive such a retirement benefits as may have earned under existing laws and
any collective bargaining agreement and other agreements provided. However, retirement benefits under any collective bargaining and other agreements shall not be less than those provided therein. Ang ibig sabihin naman nito ay kapag nagretiro ang isang empleyado ay makakakuha ito ng mga benefits at retirement fee from the company na pinagtatrabuhan nito. Yun ay nakasaad sa ating Article 302. Tommy, pwede ka bang mag-retire sa isang company kahit hindi mo pa naaabot yung retirement age? Oo, pwede kang mag-retire kahit hindi mo pa naabot ang retirement age. Pero ito ay depende sa isang company na pinagtatrabuhan. Pwede kang mag-retire ng mas maaga at meron ka ding matatanggap na benefits, pero hindi ito katulad ng full retirement na full ang benefits mo. Maraming salamat, Tommy. Binibigyang diin sa Book 6 ang kahalagahan ng due process. Hindi pwedeng you're fired lang sa text, kaya may pasulat na notice at pagkakataon kang magpaliwanag. Tandaan, ang trabaho ay hindi lamang kabuhayan. Ito ay isang karapatang pinoprotektahan ng ating batas. May katanungan ba kayo tungkol sa inyong seguridad of tenure? Padala ang inyong mga mensahe sa aming social media page. Ako si Kurt Vince Garcia, nandinindigan para sa inyong karapatan.